de la Cruz. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Bahagi ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ating FSL. Public Service. Bahaging ikalawa, ang ating pakikipag-ugnayan, Views in the News. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating live program, Mainstream. Saturday Live. Nasa ikalawang bahagi tayo ng ating Fun Saturday. Ito ang ating Views in the News. Ang tawag natin dito ay Inside, Guro, Opinion, and Saturday Live. Kagapay po ang inyong abang lingkod. Ngayong buwan na ito ay nasa 62 taon na tayo na naglilingkod sa ating mga kababayang mga Pilipino sa bansa. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Second hour tayo mga kababayan. Pag-uusapan natin ngayon ay umuusok ng husto. Ito ay sapagat simula pa noong 5 araw nang nakalilipas, lumabas sa congressional hearing sa impeachment ni Sara Duterte. Ang itinataboy niyang pangalan sa kanyang alaala, Ramil Madriaga. Sa pahayag ni Ramil, para itong bombang sumabog sa pandinig ni Sara Duterte. At para naman itong kababalaghan sa mga followers ni Sara Duterte. At para naman itong mga, anong tawag niyan, firecrackers sa pandinig ng mga lumalabas na kalaban ni Sara Duterte. Ramil Madriaga. Sabi niya, all systems go and PBBM knew this. Kaya ang tanong natin, yung mga sinabi niya ba are fake or real? Itanong natin kay General. Itanong natin kay Juan. So today, ang ating pong hihimay-mayin, pinag-aralan natin ng husto yung mga kataga ni Ramil Madriaga at hinalungkat natin yung ating mga video clips, mga news clips, mga pahina ng mga pahayagan. And then we matched. Pinag-kumpara natin yung dalawang affidavit ni Madriaga, isang written at isang handwritten at saka isang typewritten na signed affidavit. Pinagtugma natin sa mga petsa na kanyang sinabi at sa mga nangyaring aktual. Nakita ninyo sa magitan ng coverages ng media, nabasa ninyo sa mga pahayagan, napanood ninyo sa mga posts sa social media. Pinagsanib natin ang dalawang impormasyon na ito in our desire sa ating pagnanasa na makakuha tayo ng conclusion at least on our very own. Fake ba o real ang mga sinabi ni Ramil Madriaga? So pakinggan natin sa susunod na isang oras natin ang bahagi ng mga binitawang kataga pagbasa ni Ramil Madriaga sa kanyang sinumpaang pahayag or affidavit. At puputol-putulin natin yan, isisingit natin yung mga aktual na mga pangyayari, kaakibat ng impormasyon sa kanyang affidavit. Tingnan natin kung may pagkakaugma ba, may pagkakatugma at may pagpapatutuo doon sa mga pahayag ni Ramil Madriaga. Ayon dito sa handwritten account ni Ramil Madriaga,
Si Sara at siya ay magkaututang palad, magkakilala sa madaling sabi. Siya ay naging manggagawa ni follower ni Rodrigo Duterte at isinalin sa kamay ni Sara Duterte. The documents asserts that by 2025, sabi niya ito, binabasa ko lang itong bahagi ng kanyang pahayag, the Duterte camp intended to remove Marcos from office by all means, including forced resignation, impeachment, or even assassination, to install Sara Duterte as president of the country. This early takeover would allow Sara to serve the unexpired term and still remain eligible to run to her own full sixth term presidential in the 2028 national elections. Para po maliwanag, pakinggan natin muna itong report ni Tina Panganiban Perez ng GMA News. Para malaman natin ano ba ang pagtrato sa balitang ito ng ating mainstream media. So, here is the report na napakinggan natin. When was this? April 13. Galing kay Tina Panganiban Perez. Let's start from this. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga, si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte, alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at pagsalakay sa Malacanang Palace na mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Yang report na yan ni Tina Panganiban Perez base doon sa initial document na pirmado, handwritten, na pahayag ni Ramil Madriaga. Sa hearing ng Kongreso, may panibagong revised additional na pahayag containing 30 points. 30 mga puntos ang tinalakay ni Madriaga. Pero isasantabi muna natin yung ibang mga bagay. I-focus natin dito sa balita na ipinagkaloob ni Tina Panganiban Perez. I-sum up natin sa isang kataga. Power grab. Pagnanakaw
ng kapangyarihan ng mga Duterte. Ito po ay napaka-mapanganib na plano ito para sa taong bayan. The reason why, ito ang aking nais na gawing paksa today. Sapagkat ang bagay na ito ay hindi nakaraan, ni hindi nga kasalukuyan, kundi may epekto sa hinaharap ng ating mga kababayang Pilipino. Ang laban na ito ng mga Duterte is ongoing. Kung ang laban na ito ay between the two families alone, wala tayong problema. Magsabunutan na kayo riyan, magsampalan kayo riyan, magsuntukan kayo, magbarilan kayo. It's not our concern. Ang masaklap nito at ang mapanganib nito ay sapagat apektado ang 115 milyong mga Pilipino. And those na maaaring ipanganak pa. Kaya masyadong mabigat ang concern, masyadong mabigat ang responsibilidad natin na maipaabot sa taong bayan ang significance, ang kahalagahan, lalo tigit ang panganib ng mga katagan na ito at ng pahayag na itong ginawa ni Ramil Madriaga. Very dangerous sa mga mamamayang Pilipino. So ang gawin natin mga kababayan, pumili lamang ako ng 4 na punto doon sa 30 punto na inihayag sa supplemental affidavit ni Ramil Madriaga. 30 yun. Maraming mga bagay. Kasama na riyan yung pagbanggit sa magnetic lifter na involved ang pangalan ng asawa ni Sara Duterte. Kasama na riyan ang operasyon ng Farmally. Kasama na riyan ang drug money na itinustos sa kampanya ni Sara Duterte. Kasama na riyan ang connivance ng pamilya ng mga Duterte sa drug operation sa bansa. Pero yan sa ibang mga pagkakataon na mga kababayan ko. To us today, ang importante ay ang kasalukuyang nagaganap na hindi magtatapos hanggang sa 2028. Kaya himay-mayin natin ang bawat hibla ng report na yan ay Tina Panganiban Perez, hango extracted except doon sa unang pahayag, the written testimony ni Ramil Madriaga. Etong pag-uusapan natin ngayon ay galing ito, ipi-playback ko sa inyo part by part ang pagbasa ni Ramil Madriaga sa kanyang sinumpaang pahayag, typewritten, na binasa niya sa harapan ng Kongreso. And every part, pag-uusapan natin para maliwanagan natin, ito ba ay fact? Ito ba ay fiction? Ito ba ay fake? Ito ba ay real? Bawat bahagi, tatapatan natin ng mga pangyayari, events at pahayag, pronouncements and announcements in consonance with that part of the affidavit by Ramil Madriaga. So simulan natin mga kababayan. Unahin natin ang intro ni Ramil Madriaga sa pagbasa niya ng kanyang written affidavit, sinumpaang pahayag. Pakinggan natin si Ramil Madriaga sandali. Term sharing and destabilization efforts. 29. Sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. BBM will step down to give way to give way for Sara to ascend as president. Yan ang unang
bahagi ang intro ni Ramil Madriaga. Well, kung natatandaan ninyo, back in 2020, presidente pa si Rodrigo Duterte. Marami ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, especially yung mga pagpatay, extrajudicial killing, yung mga operasyon ng family, that is 2020, natatandaan ninyo na sa halos pagtatapos na ng pandemya. Naandyan din ang issue ng hearing ng Senado sa drug operations ng family. And then of course, ang pagkakasangkot ng mga kaibigan ni Rodrigo Duterte like Michael Young and the company. Sa kalagitnaan ito, pinaghahandaan na ni Duterte, nabigo ang kanyang parliamentary form of government na isinulong. Hindi nakalusot, bahagi ito ng master plan ni Duterte na manatili sa pwesto. Diba natatandaan ninyo, isinulong ng kanyang kampo na palitan ng forma ng gobyerno ng Pilipinas. Step number 1, to perpetuate in power, manatili sa kapangyarihan. Palitan ang sistema ng gobyerno, gawing parliamentary form, upang sa ganon manatili siyang habang buhay either presidente o prime minister ng Pilipinas. At sa mga nadidiscovering mga katagan na ito, it would seem na gusto nilang manatili sa kapangyarihan until forever. So mga panahon na yan, nabigo ang parliamentary system proposal ng Duterte administration. So naghahanap sila ngayon ng ibang paraan. At ang paraan na katunggali ng pangarap ng mga Marcoses, ang paraan ay magkaroon sila ng usapan. Ito'y naganap ayon dito sa mga unang mga reports ng mga nalatala sa pahayagan back in 2020. May mga bulong-bulungan na harangan ng mga Marcoses na tumakbo or magkaroon ng fusion ang dalawang political clans na ito. In 2021, pinabulaanan ng mga Marcoses, pinabulaanan ng mga Duterte, Amy Marcos, Sara Duterte, na nagkaroon ng usapan, pero yan ang totoo. Nagkaroon ng usapan, pumunta ang magkapatid sa Davao, it is in the newspapers, nagkaroon ng undisclosed subject ang mga usapan na ito. So yun ang unang bahagi. Sabi ni Madriaga, may mga kasunduan that BBM will voluntarily step down to give way for Sara Duterte as president. So tingnan natin itong issue na ito, mga kababayan ko. Pakinggan natin ang Cat 2. After Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with me, with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he reneged on his promise, the general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. Will still be eligible for the presidency in 2028. Mamaya ho ay iisa-isahin natin ang mga puntos dito. Fake or truth ang sinabing yan. Sabi ni Madriaga rito sa iba pang mga bahagi ng kanyang pahayag, it all started sometime in 2021. Pakinggan ninyo. 2021.
But as I've said, 2020 pa ay may mga plano na si Rodrigo Duterte. 2021, naging involved na si Madriaga. Sabi niya, sometime in 2021, BBM with Senator Amy Marcos visited FPRRD. They had a serious talk about the 2022 elections. And PBBM was able to convince PRRD to have Sara be his vice president. Lumabas sa mga pahayagan nitong mga panahon na yan, mga kababayan ko, na may usapang naganap in 2021. And of course, sa mga pahayag ni Marcos, desidido ito na tumakbo bilang presidente labang kay Leni Robredo. Kaya lamang doon sa mga pahayag ng kanyang mga alipores ni Rodrigo Duterte, ang conclusion is that kung si Bongbong Marcos ay siyang sasagupan ng solo labang kay Leni Robredo, talo si Marcos kagaya ng napatunayan na noong vice presidential elections of 2016. Talo. Kaya nga ba naging vice-presidente si Leni Robredo? So in November of 2021, sabi ni Ramil Madriaga, Rodrigo Duterte mentioned to me about letting Marcos run along with Sara as presidential candidate as part of a plan of retaking the presidency from BBM in 2025, last year. So pumunta roon ng mga Marcoses, fully documented yan sa mga reports ng mga periodiko natin during the time. Pumunta roon, that was 2021, at napagkasunduan na pinabulaanan. So again, hanapin natin ang katotohanan dito. Yung magkabila ang panig ni Sara Duterte, napakinggan naman ninyo yung mga pahayag. Pahilaw, hindi madamdamin ang pagka-contradict o kaya pagsalungat doon sa pahayag na ito ni Madriaga. Pero ang katotohanan riyan, balikan ninyo ang mga pahina ng mga periodiko in 2021, last quarter of 2021, ang mga reports na nagsasaad na may usapan, may bisita na ginawa ang mga Marcoses sa Davao. Nagkasundo, sabi ni Madriaga, na sa 2025, umuuna, Marcos knew this, umuuna, nabibitaw siya sa kanyang tungkulin sa 2025 upang maging presidente si Sara Duterte. May nabanggit si Madriaga ng mga general. Mamaya, remember this word, general. May nabanggit si Madriaga na may mga general na nandoon sa usapan na yan. Kung natatandaan ninyo, may mga organisasyon na lumutang in 2024 na pinamumunuan ng mga retiradong general. Ang mga retiradong general na ito, karamihan dito, aktibo sa panahon ni Rodrigo Duterte. Merong mga, sabi niya dalawa, sabi ni Madriaga, dalawang opisyal na general ang nandoon sa meeting na yan. Ito kaya ay sina General Romeo Poquis at General Orlando de Leon? Sila kaya itong dalawang ito? Hindi si Bato de la Rosa, sapagkat si Bato de la Rosa 24/7 nasa tabi ni Rodrigo Duterte. Pero ang kanya mga advisors from the military side, remember yung mga sabi ni Duterte, mga sundalo ko yan, mga pulis ko yan, mga general ko yan.
Sila kaya itong dalawa na binanggit ni Ramil Madriaga na nandoon. Kung titingnan natin, mamaya pag-uusapan natin gaano kalapit itong dalawang ito, General Romeo Poques at General Orlando de Leon. Gaano kalapit ito kina Duterte? Mamaya, pag-uusapan natin. Saka natin himay-himayin kung sila nga ba ang mga general na ito. Balikan natin si Madriaga. 31. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men, either recommended by PRD for appointment or allied with the Dutertes, to reveal supposed corruption issues that will serve as a precursor for an impeachment for complaint. As a precursor for impeachment complaint. Matindi itong plano na ito, ha? And mind you, sabi ko na nga, hanggang ngayon, still in effect ang plano na ito na sinimulan noong 2021. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, ano yung sabi ni Madriaga? Sabi niya, FPRRD discussed with me and two other retired generals. Hindi ko sinabing kung permado natin si Romeo Poques at saka Orlando de Leon. Pero of all the generals, ito ang mga malalapit hanggang ngayon sa kilos at gawa pro Rodrigo Duterte ito. But, mamaya, pag-uusapan natin, marami pa tayong bagay na malalantad dito. Sabi ni Madriaga, FPRRD discussed with me and two other retired generals all his plans of unseating BBM by all means come 2025, last year. So Sara can assume the presidency untimely but still can run for the presidency during the elections of 2028. Sa madalit sabi, naandyan ongoing ang plano na ito. Natatandaan ninyo na noong manalo ang grupo ni Sara Duterte at saka ni Bongbong Marcos, di ba kayo nagtaka kung bakit halos lahat ng mga sensitibong cabinet positions ni Marcos ay hinawakan continuously ng mga appointees ni Rodrigo Duterte during his term? Halos lahat ng mga cabinet positions na natili sa kamay ng mga Duterte. Ito kaya ay kasama rito sa plano ng takeover ni Sara Duterte sa 2025 last year? Balikan natin ang tanaw itong mga nanatili sa pwesto ni Marcos sa panahon na ni Marcos. Mga key positions retained, pinananatilihan na ipairal na mga appointees ni Rodrigo Duterte. Of course, nandiyan si Sara Duterte. And then si Ben Horabalos. Si Sara Duterte ay Secretary of Education. Pag-usapan natin mamaya. Sensitibong subject yan. Secretary of Education. Ben Horabalos. Siya ang ginawang MMDA chairman sa ilalim ni Duterte. Pero nanatili ito sa DILG sa panahon ni Marcos. Tandaan ninyo mga tauhan ito ni Rodrigo Duterte. Balisacan, Arsenio Balisacan. Galing ito sa National Economic and Development Authority, NEDA. Appointed ni Duterte, nanatili kay Marcos. Reappointed. Eduardo Año. Kahapon, kanina lang nag-resign ito. Kanina lang, mantakin mo. 2026 na. Eduardo Año, dating DILG Secretary ni Duterte. Tapos naging National Security Advisor
ni Marcos. National Security Advisor ni Marcos. Eduardo Año. Conrado Estrella. Hanggang ngayon, andiyan pa. Appointed ni Rodrigo Duterte sa kanyang kabinete. Laguesma, Bienvenido Laguesma. Labor and Employment. Simula ang panahon ni Rodrigo Duterte hanggang ngayon na andiyan kay Marcos. Ito, kontrobersyal. Mr. Bunuan! Sambuan pa lang itong kabibitaw sa pwesto niya. Nang masangkot ang kanyang pangalan sa sandamakmak na mga corruption cases na nagsimula pa noong panahon ni Rodrigo Duterte. Doon sa mahiya naman kayo ni Marcos, sinimulan niya lamang ito sa 2022 panahon niya. Bahagi ito ng pag-iwas niya na masangkot ang administrasyon ni Rodrigo Duterte with the fear, sa takot na baka sumiklab uli ang kilusan na ito na tanggalin siya sa pwesto. Tingnan ninyo ang koneksyon. Manuel Bunuan, Public Works and Highways. Ano ang mga nadidiscovery ni Vince anong tawag niyan? Diyan sa Department of Public Works and Highways. Ano ang koneksyon? Sabi ni Dizon dito sa mga korupsyon na ito sa DPWH kay Mr. Bunuan. Appointed dyan, tumagal sa pwesto sa ilalim na Rodrigo Duterte. Carry over sa administrasyon ni Marcos. And then, Cristina Franco. Kamakailan lamang bumitaw sa kanyang tungkulin. Rodrigo Duterte appointee. Solidum, the same, Department of Science and Technology. Naandyan pa. Rodrigo Duterte appointee. And then, of course, si Bello. Silvestre Bello III. Naandyan pa. Si Calida. Tandaan ninyo, si Calida, isa sa mga unang bumitaw. Sabagat ito ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Rodrigo Duterte nung araw sa larangan ng military. So itong mga ito ay nanatili riyan. Bahagi ito kaya ng kasunduan na si Marcos ay kailangang mapuwersang bumitaw sa kanyang tungkulin sa 2025 upang maupo si Sara Duterte. Tandaan niyo yung sabi ni Madriaga, by all means, sa lahat ng paraan, by all means, kailangan ay umalis sa kanyang pwesto si Bongbong Marcos para kay Sara Duterte. By all means, including assassination. Including gulo, trouble from within the organization. Madali nga namang magsimula ng gera sa loob kung ang mga tauhan ni Marcos ay puro mga tauhan ni Rodrigo Duterte. Kaya lamang, sabi nga ito, matalino man daw ang matching na paglalalangan din. Si Rodrigo Duterte ay gangster type ang kanyang style. Gangster. Mafioso style. Yan ang kanyang pamamaraan ng power grab. Kaya kung titingnan ninyo yung kanyang mga pahayag ni Ramil Mariaga, ano ang mga pahayag niya? Kailangan ay makuha sa kamay ni Marcos ang pwesto sa anumang paraan. Ito ay voluntary na bibitaw sa kanyang tungkulin o kaya puwersahan na alisin sa kanyang tungkulin o kaya bumuo ng kaguluhan sa loob ng kanyang tungkulin na maging dahilan ng revolution at patalsikin siya sa pwesto o kaya kung talagang matigas ayaw umalis, assassination. Kaya lahat ng mga tauhan ni Rodrigo Duterte nakapwesto pa sa panahon ni Marcos. Kaya lamang,
mas matalino si Marcos. Mas matalino si Marcos. Of course, ako man na nakipagkasundo ako kay Mr. Rodrigo Duterte, okay, Mr. President, okay ako doon. Pag hati kami ni Sara, pag 2025, aalis na ako, si Sara na. May natitira pang 2.5 taon. So qualified siya para tumakbo bilang presidente sa 2028. Na hanggang ngayon dokumentado. Mismong sa labi ni Sara Duterte, sinabi niya, gusto niya maging presidente sa 2028. So the question is, kasama ba ito sa master plan na binuo ng kanyang tatay, Rodrigo Duterte? Mas magaling ang strategiya ni Bongbong Marcos kay Rodrigo Duterte. Bakit? Eto, pakinggan ninyo. Of course, pumasok siya sa kasunduan. Granting for the sake of argument na to the point yung sinabi ni Madriaga. Okay, nagkasundo tayo. Ako si BBM, ikaw si Marcos, ikaw si Duterte. Sige, 2025 bababa ako sa pwesto. Pero tandaan nyo, ang paninindigan ni Marcos ever since sa kanyang mga pahayag previously, hanggang ngayon, ibinoto siya ng tao. Nahalal siya legal ng tao. Siya ang mananatiling presidente. So ang strategy ni Marcos, iba. Pinaghandaan niya. Siyempre, pumasok ka ba naman sa kulungan na hindi ka armado? Na andyan sa harapan mo ang tigre na handa kang pangali ng katakot-takot. Nang pumasok si Marcos sa kasunduan kay Rodrigo Duterte na by 2025 aalis na ako, siyempre, hahandaan ko ito. Hindi ako aalis. Number one, paano nagsimula ang hahidwaan ng Marcos at saka ni Sara Duterte? Huwag na si Rodrigo Duterte. Huwag na. Si Sara Duterte na lang. Ito ang kanyang frontal enemy. Kahit na sabihin natin nagkukunwari ang dalawang magkaibigan. Bakit kailan nagsimulang sumiklab ang hantaran na hidwaan ng dalawa? Nagsimula po ito nang si Sara Duterte, may mga dokumento ito, sa mga periodiko, sabi niya, gusto ko na maging sekretaryo ng National Defense. Yun ang kanyang kahilingan. Mismong sa labi ni Sara Duterte nagsabi, binigo niya ako sa aking kahilingan. Hindi lamang yung paggamit ng helicopter, presidential helicopter na dapat siya ang gagamit niya everyday, 24/7. Hindi siya pinagamit ni Marcos ng helicopter sa araw-araw na pag-uwi niya sa Davao. Sara Duterte words yan. Vice President Sara Duterte, diretsahan niyang sinabi kay Marcos, gusto niyang maging Secretary of National Defense. Bakit? Bakit gusto ni Sara na maging Secretary of National Defense? Balikan natin ang plano kay Rodrigo Duterte. Gusto niya na agawin ni Sara ang pwesto ni Marcos. By 2025, kailangang nakaupo na si Sara bilang presidente. By all means, quote and unquote, sa lahat ng paraan, including assassination, or power grab, trouble from within, o kaya kudeta, o kaya pag-aalsa ng militar. There you are, pag-aalsa ng militar. Kaya nga ba't may mga generals tayo na bumuo ng kanilang organisasyon? Remember, grupo ni Pokis. Bumuo ng organisasyon ng mga ito, ng retired General Cuno. Balikan muna natin itong national defense position. Sara Duterte. Sabi ni Sara, gusto niya na maging Secretary of National Defense. Bakit? Bakit? Alam ni Marcos na kapag si Sara ang nasa posisyon ng National Defense, kontrolado niya ang Armed Forces of the Philippines. With
Secretary of Local Government under the control also of Sara. Ano ang defense ni Marcos sa military armed confrontation with the national defense under Sara Duterte? Wala siyang kalaban-laban. Mga sundalo ko ito. Mga pulis ko ito, DILG. Mga sundalo ko ito, National Defense. Ako ang Defense Secretary, Sara Duterte. Nakakita kayo ni Marcos, ba talagang desidido itong agawin sa akin ng pwesto eh. Secretary of Education ka. Hindi pwede ang National Defense. Secretary of Education ka. That is the reason why hindi ibinigay ni Marcos ang pwestong National Defense kay Sara Duterte sapagkat walang control na power ang pwedeng i-assert ni Sara Duterte sa military ng ating gobyerno. Now, sabi ko na nga, mas malakas ang anong tawag niyan? Ang futuristic planning ni Marcos kaysa kay Rodrigo Duterte. Pakinggan natin itong pahayag na ito ni Sara Duterte. At dito ay namnamin natin ang kanyang pagnanasa sa pwesto. Mr. Chair, to continue, while the police, the AFP officers already denied this YLS, having been supported by DepEd, 15.54 million po ang amount that the DepEd is trying to justify in making use of the certifications that were submitted by the AFP. Number 5, Mr. Chair, prior to 2016, pag ang pinag-usapan po natin ay Youth Leadership Summit, it is the AFP who leads and they just coordinate with DepEd. But on the report that was given by COA, it seems to appear that the one leading the Youth Leadership Summit is the DepEd in coordination with AFP. Paligtad po ito. Number 6, Mr. Chair, I do not want to preempt any conclusion. However, Mr. Chair, General Mempin spent 2017 to 2023 of his AFP career in Davao City and Davao region. During this time, the former president is the president and our vice president is the mayor. During those time, Mr. Chair, Davao City, while it is authorized to have and to utilize confidential fund, I believe has one of the highest confidential fund among the LGUs in the entire country. I hope the Secretary can produce the data. I wish to ask, Mr. Chair, ito bang lahat ng ito ay coincidences? Yan ang tanong, ito bang lahat ng ito ay coincidences? Sino ang binabanggit dito ni Congresswoman Luistro? General Nolasco Mempin. Sino ito? Siya po ay alalay numero 1 ni Sara Duterte. Retirado noong 2023, Major General ng Philippine Army, Commander ng 10th Infantry Division, na sa panahon na nandoon bilang alkalde si Sara ay doon nanungkulan at bilang alkalde si Rodrigo Duterte ay sinsirong nanungkulan sa ilalim ng kanyang pamilya. At ito ang number 1 personality sa mga anomalya ng DepEd na isa sa dahilan kung bakit naging efektibo ang counter-attack ni Bongbong Marcos sa mga Duterte upang mapigilan na siya'y tanggalin sa pwesto by all means ayon sa plano ng mga Duterte. Sabi ni sa pahayag ni Madriaga,
Sabi niya si FPRRD told me that BBM already knows of him stepping down by 2025 and giving it to VP Sara. This was at the office of the Vice President. Also present, security group distinct and independent from PSG. Isa sa mga plano for eventual takeover and power grab by the Vice President ang ikonsolida. Nabigo siya na hawakan ng National Defense. Ibinigay kay Sara ang Department of Education. Ginamit ni Sara ang mga intelligence fund upang palaguin ang kanyang defenses. Prueba rito sa pagpapalago at paggamit ng intelligence and confidential fund ni Sara sa strengthening of her defenses against Marcos. Ay ito pong pagkakatatag ng sarili na Vice Presidential Security Guard. Kaya kung matatandaan ninyo, ito po'y kumpirmado. Pahayag ito ni Madriaga, may sariling security force si Sara Duterte. Sa pagkabigo nito na mahawakan ng National Defense, itinapon si ni Marcos sa Department of Education, pero hindi napigilan ang pagbuo ni Sara ng kanyang sariling defense forces. Starting from the Vice Presidential Security Command Group. First time in the history of the country na ang Vice Presidente ay may sariling security group. Dapat ito ay kahati o kaya assigned from the Presidential Security Group of Malacanang, na kung saan umiral pa even the very start of the Philippine Constitution. Iisa lamang ang security group. Ngayon sa ilalim ni Duterte, ni Sara Duterte, 4 na raan. Remember, there was a time 6 na raan ang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Ngayon ay 400 plus. Personal ito, wala itong headquarters sa Malacanang. Ang headquarters nito, kagaya na napagkasunduan na sa pahayag ni Madriaga, ang opisina nito ay nandoon mismo sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Yan ang opisina ng Vice Presidential Security Command Group under the command of Sara Duterte. So noong 2024 mga kababayan, si Marcos naghanda na i-counter itong napagkasunduan nila na bababa siya sa pwesto last year supposed to be 2025. 2024 nagsimula ng umarangkada ng puspusan ang grupo ni Rodrigo Duterte nang mapansin ito na si Marcos ay walang intensyon na bumaba sa kanyang pwesto. On the part of Rodrigo Duterte, pinagtibay na nito ang organisasyon niya laban sa mga Marcoses. Number 1, naandyan na ang grupo ng mga retired general under Poquis and De Leon. Hinikayat ng mga ito sa magitan ng assistance ng Vice Presidential Security Command Group sa Camp Aguinaldo. Hinikayat nito yung mga loyal to the government, loyal to the Philippines, na sumama sa kanila upang mag-alsa labang kay President Ferdinand Marcos Jr. 2024 nang unang sumiklab ang hantaran na digmaan ng dalawa. Natatandaan ninyo, simulan natin itong tinig ni Sara Duterte for a while. Dito nagsimula ang... May kinausap na ako na tao. Pakinggan natin. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. The
premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents, to find out the identity of this assassin, and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. Napakinggan ninyo. Pahayag ni Sara Duterte, that was February of 2025. Sabi ko nga 2024 ay bumalangkas na ng panibagong plano si Rodrigo Duterte para sa kanyang anak Sara Duterte. Ito ay ang hantaran na pagbati ko sa administrasyon, sensing na si Marcos ay hindi bibitaw sa kanyang pwesto. Kaya Pebrero 2025, simulan natin January muna. January of 2025, nagsimula ng umarangkada ang Rodrigo Duterte forces. Bumuo ang mga tinatawag na dating mga aktibong general ng kanilang mga grupo. Nagsubok itong makipag-ugnayan at makipag-connive sa iba pang mga general, active generals. Salamat sa Diyos at hindi nakumbinsi. Nagkaroon ng rally at bumuo rin ng mga rallies abroad, headed by Maisog Group. Natatandaan ninyo, rally sa Hong Kong, rally sa kung saan-saan, maski dito sa Amerika, rally ng Maisog. And mind you, financial support coming from, ang iba rito galing sa Pogo, ang iba rito galing sa konsulada ng Communist Party of China. Pebrero, nagkaroon ng lalo pang pagbulusok ng hidwaan ng dalawang kampo. Natatandaan ninyo yung rally sa Cebu, sa Davao, sa Manila, sa Luneta, kung saan-saan. Maisog. Ito sana ang mitsa na magsisimula ng revolusyon labang kay Marcos. Natatandaan ninyo yung mga sundalo, ex-generals, kinalampag ang Camp Aguinaldo. Nais nilang makumbinsi yung mga aktibong mga sundalo na sumama sa kanila. Buti na lamang yung million peso movement hindi sumama sa kanila. Nagkaroon ng riot sa Mendiola, hindi sila sinamahan. Nagkaroon ng kaguluhan with the Iglesia ni Cristo sa Quiapo, hindi sila sumama. Bigo ang grupo ni Sara Duterte o kaya ng plano ni Rodrigo Duterte. Nagkaroon ng backup plan para sa election of 2025, talo pa rin ang grupo nila. Walang nangyari doon sa mga hidwaan na naisa ng isulong ng grupo ni Rodrigo Duterte. Marami pa sana akong bagay na pag-uusapan natin dito, mga kababayan. Kaya lamang dahilan sa limitadong oras natin dito, nais ko lamang ilagay bilang larawan sa inyong kaisipan ang mga sumunod na mga insidente na nagpapatunay na yung mga sinabi ni Ramil Madriaga ay mukhang may kaugpong na realism sa mga naganap na mga activities diyan sa bansa starting sa 2024. And then 2025, counterattack ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito yung kanyang presidential speech, SONA, State of the Nation Address of July 2025. Mahiyan naman kayo, magnanakaw. Sino ang mga unang mga nasagasaan ng mga ito? Lahat, iniwasan ni Marcos na idawit ang 2025
2016 to 2022 administration. Iniwasan niya, on the record yan, wala siyang binanggit upang hindi sindihan ang mitsa ng plano ni Rodrigo Duterte na paalisin sa pwesto si Marcos. Ang binanggit niya sa mahiya naman kayo ang mga tao sa ilalim ng kanyang administrasyon. But in fact and in reality, ang mga tinukoy niyang mga koruptong tao rito are all carry-over corruptions from 2026 to 2022. Subtle, tahimik, pulido na counterattack ni Marcos administrasyon at sa planong pinagkasunduan nila ni Rodrigo Duterte na paalisin, patalsikin siya by all means in 2025. And the rest is history. Nakita ninyo, sino ngayon ang nasa mga balag ng alanganin. Ala na tayong oras mga kapitbahay, nais ko lamang natapusin itong usapan natin ngayon. Bilang paalala sa ating mga kababayan, ito pong nangyayari ngayon sa bansa ay tulong pa rin sa atin ng puong may kapal. Nanaig pa rin ang kabutihan sa karumal-dumal na kasamaan. Si Sara Duterte ay wala nang magawa. Ang kanyang tatay na master planner ay nasa The Hague. At unti-unti ang mga burluloy nito ay unti-unting nasa kamay ng batas. Salamat sa puong may kapal, salamat sa Diyos, iniligtas ang Pilipinas sa kuko, sa kamay ng mga masasamang loob. Pagyamanin natin ito pong mga bagay na kinakamta natin ngayon. And so before we end the program today, my call sa ating mga kababayan, siguro simulan ko sa paghingi sa ating mga kababayan, sa ating lahat, ang kritikal na pagtimbang-timbang sa mga ebidensya. Ang kritikal na pagkilala sa kredibilidad ng bawat nagsasalita. Kagaya nitong mga sinabi ni Ramil Madriaga, itimbang natin ang husto, ebidensya, at ang mga papel, dokumento na ilalantad sa atin. Ipursige natin, ipagdiinan natin ang transparency and accountability ng bawat tao na haharap sa mga investigasyon sa Kongreso. Sana magising ang Senado. Kasi ang Senado, duda ako riyan na makalusot ang anumang impeachment na galing sa Kongreso for the second time. Maybe, and I would pursue this, criminal cases laban sa mga nagkasala. Antayin natin ang official findings at sana yung ating social media ay maging patas sa kanilang paghahayag ng mga nakikita nilang mga nangyayari sa kanilang paligid. Sana hindi tayo bulag, pipi at benge sa mga katotohanan. Ating bantayan din, ungusan, pagmasdan ng maigi ang legal procedures na ginagawa ng ating mga mambabatas. Timbangin natin ang responde ng taong bayan. Kung mali, tulungan nating ituwid ang bagay na ito. In summary, lahat po ng mga bagay na nagaganap sa bansa ay hindi politika. Lahat ng bagay na nagaganap sa bansa ay hinaharap ng ating mga kababayan, hinaharap ng ating mga kabataan, hinaharap ng mga hindi pa isinisilang na mga sanggol ng ating mga mamamayan. Lahat ng ito will only be in one sector of society, the future of the Filipino people, ang nakataam dito. Puso ko sa bayan ko! At yan ang ating insights, views in the news.
Guro-guro, opinion, and Saturday Live. Kasama po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay. Pakinggan si Tirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito lamang yan sa ating mga paghahayag ng katotohanan. Ugnayan, pakinggan! Isang paglilingkod natin sa ating sambayanang Pilipino. Public Service. Sa baka dito po ay tinig ninyo, tinig ng bayan ko. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Dito lamang yan sa ating Sunday edition. Saturday Live.